Hello viewers! Welcome back sa ating plane and solid geometry series. So nasa part na tayo ng solid geometry and i-continue natin yung ating discussion about prism. So ngayon ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga problem solving para ma-apply natin yung natutunan natin sa nakaraang video. The base of a right prism is a pentagon with one of each side is 6 centimeters long. So, ibig sabihin, ano to, pentagonal prism na kung saan yung mga bases natin ay pentagon. Ayan. So, halimbawa, kunwari regular yung pagkakadrawing ko guys. Pero dapat regular yan. Meaning, dapat same lahat ng side. So, ayan yung ating pentagonal prism. 6 centimeter long yung each side. Then, the bases daw are 12 centimeter apart. So, dito, dahil right prism siya, yung height natin ay equal din sa lateral edge. So, kung ano man ito, equal lang din yan dito. Kasi pag minove mo yan sa gilid, yan din yun. Kasi right prism siya. So, lahat ng height and lateral edges, lahat sila vertically upright. And pag sinabing the bases are 12 centimeter apart, yung height yun, di ba? So, height or lateral edge kasi equal sila. So, ano daw yung volume, di ba? What is the volume of the right prism in cubic centimeter? So, balikan natin yung volume formula natin from Cavalieri's principle, area ng base times height. So, yung height natin given, which is 12, kailangan lang natin makuha yung area ng base. And ang given sa atin ay yung side, yung length ng side. Recall natin sa ating polygon, yung area niya ay 1/2 perimeter times apothem. And yung perimeter natin ay ns, where n is the number of sides of the polygon, which is alam natin na 5 kasi siya ay pentagon. Tapos yung s naman ay yung length ng each side, which is 6 centimeters. Yung a, yun yung tinatawag natin na apothem. And yung formula niya ay s over 2 tangent 180 over n. So, kung gusto nyo tong balikan guys, you can tingnan yung playlist natin and pumunta kayo dun sa part ng polygon. So, lagay natin yung S and yung N. So, lahat pwede na nating makompute. Wala nang missing term. So, pwede na natin ito i-calculate. Ayan. So, ayun yung ating area. 61.94. So, substitute na lang natin para makuha yung volume. Tapos, itong height natin ay 12. So, multiply ko na lang ito ng 12. So, 743.25 centimeter cube. So, ito yung ating volume. So, yung answer natin ay letter D. Next problem, the volume of a square prism is equal to its lateral surface area. Its height is not the same as the measure of its base. Calculate the length of the side of the base. So, height is not equal to S. Kasi yung tinutukoy dito na measure of its base ay yung length ng side ng bases natin. So, ano to yung S, di ba? Or yung length ng each side ng ating base, which is square. Kasi sabi, square prism. So, kung mapapansin nyo dito sa problem, hindi binanggit kung right prism or oblique. Pero pag walang binanggit sa problem, assume natin na right prism siya. Kasi ito yung pinaka-common na type ng prism. So, height is equal to lateral edge kapag ka right prism, di ba? So, ito, square prism, drawing natin. Sabi, volume is equal to the lateral area. So, ano ba yung formula ng ating volume? Area ng base times height. Eh, ano ba ang area ng base? Di ba, ang base natin ay square. So, ang formula ng area ng square ay s squared, di ba?
So, ilagay natin sa formula ng volume, S squared. So, yung lateral area naman ay perimeter times the length of each lateral edges. Assume nga natin na this is right prism. So, yung E natin, pwede nating palitan ng H or the height of the prism. And yung P, ano ba ang perimeter ng square? Diba, i-add mo lang naman lahat ng sides since equal sila, 4S na lang. So, palitan ko to ng 4S. So, sabi dito, numerically equal sila. So, pwede nating i-equate tong dalawa na ito para makapag-simplify tayo or para may makompute tayong value. Ayan. So, na-equate natin. So, yung H magka-cancel and mababawasan tayo ng isang S. So, ang matitira na lang dito, S. So, S is equal to 4. So, ito na yung answer natin kasi yung hinahanap sa problem ay yung value ng S. So, ito na yan. So, S is equal to 4. Letter D. Next problem, the length and width to dapat of a swimming pool are 50 meters and 15 meters respectively. Yan. So, ito yun, di ba? So, ito yung 50. Ito naman ay 15. If the depth or yung lalim at one end is 10 meters, so dito sa kabila, 10 meters yung lalim na dito sa kabila. Tapos, sa other end naman, 20 meters. So, sa kabilang end, medyo malalim na siya. Ito yung 10, ito yung 20. So, ito yung itsura ng ating swimming pool. So, ano to? Yung volume ng tubig sa swimming pool. So, ito, prism pa rin to. Bakit siya naging prism? Ito yung ating i-consider na area. Ito yung ating area 1. Ito. Then, ito yung ating area 2, which is yung area sa likod. Equal ba yon? Yes, equal sila. Kasi tingnan natin na unahin natin itong area na to. Diba 10 ito 20, ito 50. Kasi ito din yan eh. So, doon naman tayo sa likod. So, yung mga dimensions niya, same din, di ba? 50, tapos 10, tapos ito ay 20. So, ganun pa rin. Equal pa din yung dalawang bases natin. Ito yung gagawin nating height, di ba? Kasi ito yung distansya from base 1 to base 2. And para siyang right prism, guys. Parang pag ganito siya. Parang pag ganyan. Ganyan na prism yung gagawin natin. Parang kataob lang natin, guys, yung swimming pool. So, volume, area ng base times height. Yung height natin dito ay 15. And yung area ng base, so ano ba yung mga bases natin? Trapezoid. So, recall, formula ng area ng trapezoid, 1/2 base 1 plus base 2 times h, diba? So, dito, asan yung base 1 natin? So, ganun ulit. Parang i-rotate ulit natin siya. Ganyan. Yung base 1 natin, yung 10. Ito yung base 2. Tapos ito yung height. So, substitute natin lahat. 1/2 10 plus 20 times 50. Mahanap na natin yung area ng trapezoid. So, 750. So, meron na tayong area ng bases. Kulang na lang tayo ng height and given naman siya na 15. So, makukuha na natin yung volume. So, yung ating volume ay 11,250 meter cube or cubic meters. So, letter B. So, ayun lang guys. Nakapag-solve tayo ng maraming problems
Sana na-master nyo guys or marami kayong natutunan. So, don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.